Yo mga tol, ngayong araw ay July 28, 10:30 na ng gabi. Today is Monday, workout day. As usual routine kasi hindi pa tayo ganun ka-recovered. Pero okay na lahat mga tol. Update lang sa mga sugat ko. Wala na ito. Pero manipis pa yung balat kaya medyo napangkalyo hindi pa sanay. Medyo mahina pa. So, yung ko na din natanggal to Okay, matanggal to. Kasi hindi siya nagsugat pero may parang internal. Ay, natatanggal pala Ayun Sa loob lang kasi siya nagdugo Ayun. So, yung sugat ko dito wala. Pero feeling ko may bali ako dito. Yung kung maririnig nyo to. Parang may bali siya Siguro onti lang, siguro medyo hindi lang siya align kasi pag ginanito ko siya, hindi siya pantay, mas usli itong buto na to kumpara dito. Ito rin, matagal na rin itong tanggal Ito hindi ko ito tinuklap mga tol, hinayaan ko lang na magana. Pansin nyo ito, sugot ko dito sa taas, wala na rin yung scab niya natanggal na. Ito, kaya may balat to, hindi dahil sa nagbe-bleed or parang nagluluha, ganun. Hindi naman siya ganun. Tinakpan ko siya kasi ngayon, pag naliligo ako, gumaganon yung scabs. Yung scabs yung parang itim na matigas na yung pag nagsusugat ka may itim na protekta dun sa sugat mo. Ganyan, para makapag-recover siya sa ilalim, ganyan. Natutunan ko lang yung term na scabs dun sa ChatGPT. Salamat ChatGPT. Ang tendency yung scabs niya, pag naliligo ako, gumaganon siya. Katuklap-tuklap siya. Hindi pa siya ganun, hindi pa ready mag-detach. Meron pa siyang tendency na magdugo ulit. Kaya binalutan ko para in case na tumama, ganyan, hindi siya magtutuklap or masasadsad. Kasi ito, put ko dito na malaki, tanggal na rin yung scabs. Itong maliliit, hinayaan ko na lang yan. Ito, pansin nyo, ewan ko nakikita nyo to. Ito yung pinaka, bumukas kasi ulit ito Tsaka malapit sa buto kaya. Ewan ko, nakikita ko yung laman Nung mga nakaraan, pero ngayon nagda-dry na siya, nagkakaroon na siya ng scabs. Ito, nakabalot to kasi ganun din. Yung scabs niya, gumaganon din. Yung tendency, kung makamasagi dyan, biglang matuklap, hindi pa siya ready ma-detach. Yung tendency, magdudugo ulit. Kaya binabalutan ko siya. Pero so far, okay ako. Hanggat maaari, hindi ko lang din talaga sila inaabusin. Hayaan ko silang to do their thing, di ba? Do your own thing. Mga sugat, parang ganun. Ganun siya. So, huwag natin patagalin to mga tol. Workout na tayo. Yun, as usual, nakakatamad talaga siya. Pero gagawin pa rin natin siya, di ba? Para rin naman sa atin to Alam niyo, ito, may share lang sa inyong knowledge or wisdom na natutunan ko ngayon lang or mga nakarang araw. Marami tayong bagay na nahihirapan talaga tayong gawin. Mag-aral, mag-workout, diba? Lalo na yung aral, napakahirap mag-aral. Alam nyo mga tol, kung kilala nyo ako from elementary to whatsoever, talagang hirap talaga ako mag-aral mga tol. Talaga, hindi ko talaga treat. Karamihan naman siguro, nakatulad ko, hirap mag-aral talaga, yung talagang magpasa, ganyan. Tsaka mag-workout ito, nakakatamad talaga siya Pero ang natutunan ko sa pag-obserba ko sa sugat ko, at natutunan ko sa pag-aaral. Una, ginawa ko sila, tinignan ko sila dahil para sa sarili ko. Natutunan kong gawin yung isang bagay para sa sarili ko. Which is parang siguro 8%, 2%. Hindi ko alam kung hanggang saan ako pero ganun lang siya kaliit na portion. Kumbaga nag-uumpisa pa lang ako matutunan tong bagay na to, which is grabe, powerful, and yet, syempre, utak yung babaguhin mo, mindset ang babaguhin mo, so it takes time, diba? Hinahayaan ko yung utak ko na mag-adapt sa ganitong mindset. Yun, gawin mo siya para sa sarili mo. Kasi ang difference kapag hindi mo ginawa to ng para sa sarili mo, hindi mo siya tinignan na para sa sarili mo, is talagang hindi siya worth it Nung mga nakarang araw, late nyo talaga siyang papanood kasi tagal ko nga bago mag-upload kasi hindi ako fully dedicated sa ganitong bagay. Disclaimer lang, hanggat maaari gagawin ko yung para sa sarili ko. Babahagi lang ako sa inyo, di ba, ng portion ng buhay ko. Talagang napakalitan na portion ng buhay ko yung napapanood nyo dito sa Life and Times ni Conejo, which is ako, di ba? So yun, nag-aaral ako, nagtitake ako ng course kasi in preparation dun kasi pabalik na ako ng trabaho, bibigyan ako ng job offer ulit. Nag-reflect lang ako sa mga pagkakamali ko kasi kung saan ako nagtrabaho noon nung IT,
doon din ako magtatrabaho ngayon. Pabalik lang ako. Marere-employed ako dun sa company na yun. So, yung mga pagkakamali ko noon na hindi ko nagawa sa trabaho ko, which is a big part of my resignation that time, is sa comeback ko is babawi ako. So yung mga kakulangan ko na knowledge at skills doon ay inaaral ko behind the scenes. Kumbaga, hindi nyo alam, nag-aaral ako talaga. So, ayun, tingnan mo yung itsura ko, mag-aaral ko to. Sa itsura ko, sa mga nakita sa akin, hindi talaga maaral. Pero, good thing din kasi, grabe, napakalawak na ito. Ewan ko lang madidiscuss ko sa inyo to. Hopefully, ready yung taingan nyo kung handa kayong makinig. Meron tinatawag na procrastination, di ba? Yung procrastination is parang, sa pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, related siya sa katamaran. Imbis na ngayon mo nang gawin, mamaya mo pa ba? Mamaya na, o bahala na, parang gano'n. So, inaral ko siya unti-unti ko siya nauunawaan at hindi ko naman sinasabi na na-master ko na yung ito, still struggling, still observing sa sarili ko, parang lab rat ko yung sarili ko eh. Yung sinabing lab rat, parang experimento ako yung sarili ko kasi yung mga lab rat, di ba, pinag-experimento. Procrastination is na-overwhelm ka ngayon gawin, yung dahilan bakit ka nagpo-procrastinate is na-overwhelm ka dun sa gagawin mo. For example, maglilinis ka ng kwarto, na-overwhelm ka kasi napakadumi ng kwarto mo. Kung makikita nyo, ewan ko lang kung makikita nyo, medyo naging organized naman kahit pa paano tong kwarto ni ate. At kung makikita nyo yung kwarto ko, medyo mas naging organized kumpara noon nung mga nakaraang linggo at araw na nagkasakit ako. Kasi kung makita nyo lang, parang bodega na. God damn. Ang secret sa procrastination is kung na-overwhelm ka, kasi titignan mo siya as big task. So, hati-hatiin mo. Diba? Ayun lang yung ginawa ko sa mga bagay ngayon. Inumpisahan ko siya at unti-unti. Kumbaga, inaano ko sa isip ko na at least 2 minutes. Pero good thing sa atin bilang isang mga humans, kapag may ginawa tayong isang bagay, magtutuloy-tuloy na yun eh. Pero hindi ko, sinasara ko yung isip sa ganong thoughts. Hindi ako nag-expect sa ganong thoughts. Ang dinededicate ko lang yung isip ko is magawa yung task at least 2 minutes or maumpisahan ko siya at gawin ko siya. Diba? Kahit nagtinatamad ako or anything. Siguro sa ibang video na lang to. Nag-umpisa ako mag-take ng courses. Module 10 na ako ngayon or 9. Yun. Siguro 9 yun. Nag-aaral ako about sa related sa trabaho ko. So module 9 na ako. Proud ako sa sarili ko. Sinasabi sa video. Kasi kung katulad mo ikaw na hindi ka talaga mahilig or talagang ayaw mo mag-aral, katulad ko, nakaabot ka sa module 9 na inaaral mo, you're doing a good thing. Good job sa akin, diba? Peace bomb sa sarili ko. Ayun. Sabi ko, sige, take ako ng course. Manood ako ng video, magbasa ako. Maraming basahin doon as in, yun palang nakakatamad na, diba? Kasi English pa. Hindi natin native language. Kumbaga mga ESL tayo eh. Kumbaga nakalimutan ko yung meaning ng ESL pero English second language pala yun. Yun, ESL, bagong vocabulary na naman sa inyo at sa akin kasi recently ko lang siya natutunan. Our first language is Filipino or Tagalog. You heard? Tapos yun, inumpisahan ko siya, module 1, introduction, basahin ko. Then, yung initiative ko na 2 minutes or yung umpisahan ko lang ba, naging isang upuan lang, naging module 3, diba? May times na isang araw, sige, umpisahan ko lang, puan ko lang, ganyan. Kumbaga, inisip ko na after neto, tsaka ako maglalaro. And then, magandang knowledge yun or wisdom. Reward system. Kumbaga, bago ka mag-slack off, gawin mo muna itong mga task na to na ikabubuti mo. Diba? I-restrict mo yung sarili mo. Ayun ang tawag na discipline. Yun. So, yan, di ko na ano yan sa inyo. Gems na lang sa inyo yan. Ako, di naman ako madamot sa gems. Basta, diba? Hindi pa ako nagdadamot kasi napakaliit lang ng knowledge ko para sa akin. Siguro may mga mabigat yung mga hindi ko di-disclose. Which is, maliit lang din sa ngayon. Pero hopefully mag-expand siya. Hindi siya hopefully. Talaga alam ko mangyayari siya kapag nagtuloy-tuloy ako. So, konti lang ang utak. Step aside natin yon. So, ayun. Hanggang may times na upuan ko module 4 na. Tapos, hindi ko talaga matatapos. Talagang, sige, okay lang. No pressure, di ba? Huwag mo rin pressurein yung sarili mo. Tapos yun, pagkatapos nun, ayun ang sikreto ko ngayon sa when it comes to procrastination. Tapos, ba't nga pala tayo napunta doon? Yun, yung mga bagay kasi tayo hindi kumbaga, na-overwhelm tayong gawin, ganyan tendency, hindi na natin siya ginagawa. Dito rin sa workout, di ba? Tinatamad ako ngayon. So, ang gagawin ko, umpisa lang ako. Kaya gagawin ko regardless, ang nararamdaman ko kung talagang umiilaw lang yung aura ko ngayon, talagang balot ako ng katamaran. Regardless, gagawin ko to. Kasi makakabuti to sa akin. Yun, kaya pala din napunta doon. Isang malaking factor din yun kung gagawa kayo ng isang bagay na mabigat din is ituring nyo na para sa sarili nyo. Kasi, ang nangyayari kasi, nung nag-aaral tayo, ang inisip lang natin makapasa. Aminin man natin sa hindi, diba, para lang makapasa, para makagraduate.
which is normal sa ating mga tao. Pero as we mature, iba na, marami na tayong sakit sa buhay, marami na tayong untog dapa, nagkakaedad na rin tayo, so yung perspective natin nagbabago. Maganda ring initiative yun sa atin na sa akin, nangyari sa akin yun kaya i-share ko sa inyo. Hindi ako nag-share ng knowledge na hindi ko pa dinaanan o naranasan o napagtanto. Alam ko, gets nyo naman ako, abot nyo na ako mga tol. Nag-aaral ako at ginagawa ko na siya ngayon para sa sarili ko. At itong workout na to ay para sa sarili ko lang din. Kaya, gets nyo, nagigets nyo na yung point ko. Medyo nabubuo din siya, sabi ko, kahit ang dami kong sinasabi. Iba na yung mindsetting ko about dun, which is nakatulong sa akin. So, hindi na ako nag-workout kasi kailangan ko mag-workout. Nag-workout ako kasi para sa sarili ko. Gets nyo? Kasi, gagawin ko to paunti-unti regardless ng makukuha ko dito. Gagawin ko lang siya at gagawin posibleng walang improvement to sa akin, gets nyo? Yun yung mindsetting ko. So, nag-aaral din ako, not hoping na tumalino ako. Basta alam kong makakatulong to sa atin, nila, sa akin, kaya kailangan kong gawin Share ko lang sa inyo mga tol, na napakagandang baunin natin bilang isang tao, lalo na as a man. Kasi tayo, wala tayong value, unlike na mga babae, diba? Bilang isang lalaki sa mundong to, kailangan may pera ka, may talino ka, may charisma ka, may character ka. Isa lang tong portion ng maibabahagi ko sa inyo mga tol. Try nyo gawin at mag-usap tayo, di ba? Maraming dapa pa yan mga tol. Kasi ako, marami rin akong dapa. Alam nyo, natutunan ko rin sa pagbebenta ng kung ano-ano. Tulad niya kanina, nabenta yung bike. Congrats sa atin, di ba? May pera tayong pang kahilot. Kasi yung mga bali-bali tayo sa aksidente. Papayos natin. Kumbaga, may mga bagay tayo na kailangan natin hayaan huwag natin problemahin. Kasi ng mga nakaraan, pinoproblema ko, walang puibili sa akin. Hayaan ko lang, kumbaga focus lang ako sa kaya kong gawin, magagawa ko. Kasi wala tayong magagawa dyan kung ayaw bumili ng tao ngayong araw Ang magagawa lang natin is gawin yung mga bagay na magagawa natin na ikaka-improve natin at mag-obserba sa panahon at sa mga tao. Lahat talaga, kung makikinig lang talaga tayo, lahat ay knowledge talaga sa akin. Yun, nabenta yung bike at may nag-chat sa akin, may bibili ng t-shirt which hindi ko na binibenta. Hindi ko na na-accommodate, hindi ko na naasikaso, which is yung De La Costa hood shirt. Kasi may dalawa pa ako dito, 3XL at 2XL. May nag-chat sa akin kung meron pa nun. Yun, may bibili ng 3XL. At hindi ko na rin siya puproblemahin kung di bumili. Dito lang, hindi naman siya napapanis diba? Kaya dito lang siya, safe lang siya. Pero ang point ko dun, yung mga bagay na kailangan natin gawin, diba? At magagawa natin, gawin na natin, diba? Yung mga bagay talaga na let them be, diba? They have their own business. I have my own business. So I have to stick and mind my own business, diba? Gets nyo ako? Dami kong na-drop na gems ngayon Iiwalay ko na lang talaga tong video na to. Dapat workout vid to. Iiwalay ko na yung workout vid. Tapos, or siguro pahagingan ko lang. Ewan ko kung anong gagawin ko. Ang utak ay limitado lang din. Huwag na natin masyadong punuin. Ang importante bagay lang. Step aside muna yan. Daming daldal. Kaya tamad na siguro mag-workout So mag-workout na tayo mga tol. Mag-play muna tayo ng kahit anong podcast na interesting para sa ating individual, diba? Ako may mili ako. Kumbaga okay din na mag-workout ka habang nakikinig ng podcast or anything kasi 2 birds in 1 stone yun. Kumbaga parang ang daming benefits nun. Kumbaga nag-workout ka, hindi mo masyadong naisip yan, mas nakafocus ka dun sa pinapakinggan mo at na-absorb mo siya ng mas maigi. Everything starts with you. When you can shift into the abundance. Gagi. Tangin na related to dun sa dun sa gagawin kong hiwalay na video. Dun sa mga drop ko na knowledge. Tingnan, pakinggan nyo yung intro nito. Ni Tio Bry sa podcast niya. Random lang tong dumaan sa YouTube ko Nakikinig talaga yung cellphone. Pakinggan nyo. Mindset. Everything starts with you. When you can shift into the abundance mindset in which na madali ang pera, basta aligned ako sa goals ko, ginagawa ko yung purpose ko, maganda ang status ng katawan ko, maganda rin ang status ng pag-iisip ko. Madaming tao na pera lang ang meron sila. Pero pag tiningnan mo yung buhay nila spiritually, tiningnan mo yung health nila, wala din. Fuck, I'm aligned. Diba? Sobrang aligned ako. Let's go. Ang ganda ng buhay. Kahit wala akong pera ngayon, alam ko paparating. Pag di mo talaga isip ng problema, okay ang kaya mong gawin. Physical, mental, emotional, spiritual. Damn. Sige na, workout na ako. Makikinggan ko to at pakinggan nyo rin. Ewan ko lang. Basta. Naniniwala talaga ako nanonood ng mga anghel at mga at ang Panginoon.
Damn, I'm guided. Pero bago ka maging guided, kailangan make him proud. Make them proud. Pagka-healthy yung ano mo, yung nag-workout ka, pati mind mo, nag-workout din. At the same time, kumakalako yung utak mo. Natural dopamine siya. Kasi ngayon, ang dami na natin unnatural dopamine. Masyado na tayong ma-high sa social media, kung ano-ano mga bagay. So, importante nakaka-release ng stress ang pag-workout. Prioritize your health. Siyempre, yun yung una-una. Number one act of self-love is taking care of your body, taking care of your health. Tatlong aspeto yan. First is physical, pangalawa is mental, and pangatlo is spiritual. Tapos na tayo sa workout. Lesson learned sa akin yun. Huwag mo na lang bangitin. Gawin mo na lang. Natural instinct ng utak natin, karamihan sa atin, kukontrahin tayo ng sarili natin, ng utak natin. Sinabi ko, huwag mo mag-umpisa yung third set. Mag-exit tayo sa limit natin or sa reps. Hindi maganda. Dapat shock the muscle, biglayin lang natin habang ginagawa natin yun or pakinggan natin yung katawan natin. Gaya yan, sinabi ko, medyo nadala ako dun sa sa push-up ko. Hindi ko na kinaya sa push-up. Pero sa tingin ko, kaya ko pa siya. Hindi ko inisip. Beforehand, na-exit ko yung limit ko. Nakontra ako dun. Pero nakabawi ako sa sit-ups tsaka sa squats. Ito hindi ko pala nagawa. Wait lang. Di. So bali, na-compromise lang sa workout dahil sa sinabi ko is yung initial push-up. Initial na workout natin which is yung push-up. So 20, yun yung standard. Pero pasok pa rin yung standard. Yung sit-ups natin na-increase natin the last set. Yung 30 instead of 20. Yung sumo squats din natin, 20 lang dapat yun. Na-increase natin ng 30 ulit. Gaya nung sa second set. Ito yung side lateral natin. Instead na 30 lang, yung 50. Ito, nagka-cabs na ako. Crap. Kahit may tiyan ako. Ayun yung power ng maliliit na bagay na ginagawa natin sa sarili natin. Mga maliliit na push-ups, maliliit na side lateral, no weights, yung squats, yung nagkakahita na rin ako ito pa. Yun. Yung abs natin, kumukorte. Pero natural sa akin, tatanggap ko na to. Kasi nga malakas ako magkanin. Kasi kinakompensate yung minakain ko sa kanin. Yun, ito. Kasi meron na akong ganito. Hindi ko masyadong makita pero ewan ko paano nakuha pero nakuha ko eh. So yun, triceps. Yung triceps. Sige sa push-ups. Yung traps natural na sa akin. Pabain mga tol. So, yun. Ang date natin ngayon ay July 28. Yun, workout natin for July 28. Peace out. Good night.